Dear Miss Love, akala ko probinsya lang ang babalikan ko. Pero hindi ko inaasahan na sa pagbabakasyon ko sa Ilocos, makikilala ko si Mang Benjo, ang matandang caretaker ng bahay namin. Sa unang kita ko pa lang, pili ang idea agad ang pumasok sa isip ko. Habang pinapasyal niya ako, natuklasan ko kung gaano siya kabuti. Kung gaano siya iba sa mga taong nakasanayan ko. At sa isang gabing hindi ko makakalimutan, bumigay kami sa tukso. Oo, mali. Pero sa puso ko, totoo yun. At kahit kailangan kong bumalik sa ibang bansa, may isang pangako kong iiwan. Babalik ako. Babalikan ko siya. Ako po si Kriza. 29 years old at lumaki ako sa Amerika matapos mag-migrate ng pamilya namin nung bata pa ako. Doon ako nag-aral, nagtrabaho at nasanay sa mabilis at nakaka-stress na takbo ng buhay. Dumating sa punto na gusto ko na talagang makalayo kahit ilang linggo. Kaya naman napagdesisyonan kong umuwi muna sa Pilipinas. Sa lumang bahay namin sa Ilocos Sur para makapagpahinga. Pagbaba ko ng sasakyan sa tapat ng bahay, napatingin ako agad sa paligid. Tahimik at mahangin, malayong malayo sa ingay na nakasanayan ko. At higit sa lahat, bumungad sa akin ang isang matandang lalaki na nagdidilig ng halaman sa bukuran. Siya, si Lolo Benjo. Nakilala ko lamang siya sa mga kwento ng parents ko. Siya raw ang nag-alaga at nagbabantay ng bahay habang wala kami. Pero ngayon lang talaga kami nagkita ng harapan, ng personal. At unang tingin ko pa lang, napaangat ang kilay ko. Sa isip-isip ko, grabe. 65 years old na raw siya. Pero hindi halata. Ang tikas ng tindig ah. Parang mas kaya pa niya ako kaysa sa mga kaedad ko sa abroad na puro gym pero hingalin naman. At ayun, umandar agad ang kalokohan sa utak ko. Hindi ko mapigilang ngumiti ng palihim. Naku, baka delikado tong bakasyon ko kung ganyan kalakas si Lolo. Baka kung ano pang maisip ko. Napansin niya akong nakatayo sa harap ng gate. Agad siyang lumapit. Pinunasan ng pawis gamit ang bimpo sa balikat. Ikaw ho siguro si Ma'am Kriza, sabi niya. Mababa pero buo ang boses. Opo. Sagot ko at medyo napangiti. Ako nga po. Nice to meet you po, sabi ko. Ngumiti siya. Kita ko yung malalalim na guhit sa mukha niya pero hindi nakakatanda. Parang dagdag porma pa nga eh. Ako nga pala si Benjo. Matagal na ako nagbabantay dito. Buti nakauwi ka rin. Salamat po. Ang tagal ko ring na-miss tong lugar na to ah. Sagot ko. Pero sa isip ko, mukhang hindi lang lugar ang interesting dito. Pati ikaw. Binuksan niya yung gate at inalok akong pumasok. Habang hinihila ko yung maleta ko, sinisipat ko siya sa gilid ng mata. Hindi ko alam kung bakit pero parang gusto kong magbiro. Lakas niyo pa po ha, sabi ko bigla sa kanya. Akala ko pag 65 na mahina na. Pero kayo parang kayang-kaya niyo pa yatang mag-basketball ha. Pagbibiro ko. Natawa siya. Naku, sanay lang sa trabaho iha. Basta may ginagawa ang katawan, hindi agad sumusuko. Ayun na nga ba eh. Bulong ko sa isip ko. Hindi sumusuko. Kung ano-ano tuloy ang naiisip ko. Kriza, behave. Pagpasok namin sa loob ng bahay, naamoy ko yung halimuyak ng hangin ng probinsya. Malinis at maayos ang lahat. Halatang hindi pinabayaan kahit luma na ang mga gamit. Pahinga ka muna, alok niya. Maghahanda lang muna ako ng may inom at merienda. Tumango ako. Naupo ako sa lumang upuan. Habang pinagmamasdan siyang gumagalaw. Maliksi pa rin ang matanda. Habang nag-aayos siya sa kusina, naglalaro naman ang isip ko. Kung sa Amerika may sugar daddy, aba dito, may strong lolo. Kung sakaling may magtanong kung anong nangyari sa bakasyon ko, sasagot kaya akong
Namit ko si Lolo Benjo at doon nagsimula ang adventure. Natawa ko sa sarili kong kalokohan. Ilang sandali pa, bumalik siya dala ang 2 tasa ng maiinom. Maingat niya yung nilapag sa mesa at umupo sa tapat ko. Kumusta ang buhay sa Amerika? Tanong niya. Stressful. Diretso kong sagot. Kaya umuwi ako para magpahinga. Ang hirap kasi. Puro na lamang trabaho. At least dito matatahimik ako. Tumango siya. Tama yan. Minsan kailangan din nating bumalik kung saan tayo nagsimula. Iba ang ginhawa ng sariling lugar. Simple lamang ang sinabi ng matanda, pero tumama sa akin yun. Kaya napatingin ako sa kanya. Sabay biglang nagbiro na. Kayo po, parang hindi ka na-stress ha? Ano bang sikreto niyo at ang lakas-lakas niyo pa? Ngumiti siya. Sikreto? Siguro dahil wala naman akong iniisip na problema. Basta araw-araw, trabaho, kain, tulog. Simpleng buhay lang. Simple pero effective. Sagot ko. At mukhang pwedeng magbigay ng energy kahit kanino. Dagdag ko pa sa isip ko, sabay pigil ng tawa. Habang humahabang usapan namin, unti-unti kong nararamdaman na hindi magiging boring ang bakasyon ko dito. Una pa lang naming pagkikita ni Lolo Benjo, may kung anong spark na hindi ko maipaliwanag. Hindi naman to yung tipong love at first sight, pero may halo ng curiosity at kalokohan. Sa loob-loob ko nga Ay nako Kriza, huwag kang magpaka-inosente. Alam mong hindi lang simpleng caretaker ang kaharap mo. Parang may kwento pa siya na gusto mong tuklasin. At kung hindi ka mag-iingat, baka may mangyari sa bakasyong to na hindi mo makakalimutan. Habang umiinom ako, nakatingin ako kay Mang Benjo. Napangiti ako. Mukhang magiging masaya to. Kinabukasan, maaga akong nagising. Sa Amerika, sanay akong laging nagmamadali. Pero dito sa probinsya, parang mabagal ang lahat. Binuksan ko ang bintana ng kwarto at sinalubong ako ng malamig na hangin. Ang tahimik, malayo sa mga ugong ng kung ano-ano at cellphone alerts. Nasa labas na agad ang matanda. Nakasombrero siya. May dalang tabo at nagdidilig ng mga halaman. Gising ka na pala iha, bati niya. Oo, sagot ko sabay ngiti. Sarap ng hangin dito no? Nakakapanibago. Kung gusto mo iha, ikagala kita mamaya. Sabi niya na parang wala lang. Sayang naman kung dito ka lang sa bahay mag-i-stay. Marami ka pang hindi nakikita dito. Nagulat ako pero natuwa. Hindi ko in-expect na mag-aalok siya agad. Talaga? Sige nga ho para makapasyal naman ako. Nang matapos siyang magdilig, naghanda kami. Simple lamang ang ayos ko. Short at t-shirt. Pero ramdam ko na mas relax kumpara sa mga suot ko sa abroad na laging corporate. Unang dinala ko ni Lolo sa plaza ng bayan. Doon may lumang simbahan. Mga taong naglalakad lang na parang walang oras. Pinakilala niya ako sa ilang tindera at kakilala. Si Kriza, anak ng amo ko. Ngayon lang ulit nakauwi, balik bayan. Ang gaanang pakiramdam ko habang pinapakilala niya ako. Parang proud siya. At hindi ko alam kung bakit, pero nakangiti ako buong oras. Tapos dinala niya ako sa isang maliit na kainan. Hindi sosyal, pero ang sasarap ng pagkain. Longganisa, sinangag at itlog. At habang kumakain ako, napansin kong pinagmamasdan niya ako. Masarap ba? Tanong niya. Oo naman. Napangiti siya. Mabuti kung ganun. Gusto ko kasi na habang nandito ka, maramdaman mo rin ang simpleng saya. Pagkatapos kumain, naglakad kami papunta sa tabing dagat na hindi kilala ng marami. Walang turista, hindi maingay, napakaganda ng dagat. Umupo kami sa isang malaking bato habang pinagmamasdan ng tubig. Doon ako napabuntong hininga. Alam nyo, ang sarap pala ng ganito, no? Sa totoo lang, hindi ko na maalala yung huling beses na naging kampante ako. Na-relax lang yung buhay ko. Tama ka, sagot niya. Alam mo iha, minsan, ang tao kailangan rin ng pahinga.
huminto. Huwag puro habol ng kung ano-ano. Napatingin ako sa kanya. Ang simple ng pananaw ng matanda, pero tumama yun sa dibdib ko. Sa Amerika, parang lahat komplikado. Pera, trabaho, pressure. Dito, okay na yung hangin, pagkain, at may kasama kang marunong makinig. Habang naglalakad kami pa uwi, naramdaman ko kung gaano siya kabait. Pinapasan niya yung bitbit kong bag kahit magaan lang. Inaalalayan niya ako kapag medyo madulas ang daan at laging inuuna ang comfort ko. Sa loob-loob ko, grabe si Lolo. 65 na, pero parang bodyguard ko. Kung ibang lalaki lang to, baka ma-fall ako agad. Buti na lang matanda na siya. Pero teka, bakit parang hindi ko rin matanggal sa isip ko yung mukha niya, yung boses niya, at kung paano siya tumitig sa akin. Pagdating namin sa bahay, nakahanda na yung merienda. Kumain ka muna, hindi pwedeng gutom ka rito, sabi niya. Natatawa ko. Abalo, para mo akong apo ah. Pero sumagot siya ng seryoso. Hindi ka apo, anak ka ng amo ko. Bisita ka dito kaya aalagaan kita. Gusto ko lang na maging masaya ka sa bakasyon mo. At doon ako napatigil. Ang lambing ng tono niya. Hindi ako sanay na may ganitong tao sa paligid ko. Sa abroad kasi kanya-kanya. Dito, may taong nagmamalasakit kahit hindi niya kailangan gawin. At kinagabihan, habang nakahiga ako, napangiti ako mag-isa. Ang dami naming napuntahan pero higit doon, parang may nabago sa loob ko. Hindi ako nag-iisa. May kasama akong handang magpasyal, mag-alaga at makinig. Kung ganito lagi, baka hindi lang bakasyon ang mangyari sa Ilocos. Bulong ko sa sarili ko. Bago ako matulog. Pagkatapos ng ilang araw na paglilibot at pagtawa, ramdam kong parang mas lalong humahabang oras na gusto kong makasama yung matanda. Ang totoo, hindi ko na siya tinitingnan na caretaker ng bahay namin. Sa edad niyang 65, hindi naman siya mukhang mahina. Kabaliktaran nga eh. Malakas pa, tuwid ang tindig, at may mga mata na tila kayang tumagos sa iniisip ko. Gabi noon, nasa labas kami. Tahimik ang paligid. Maririnig lamang ang kuliglig at maiinang ihip ng hangin. Nagkakape yung matanda. Ako naman ay may hawak na juice na binili ko kanina sa bayan. Umuusok pa yung tasa niya at parang mas umaangat yung apoy ng kaping barako na inihanda niya. Namiss mo ba tong Ilocos? Tanong niya, nakatingin sa malayo. Oo nga eh. Sobra. Sagot ko. Pero alam nyo, parang ngayon lang din ako natutong umupo ng ganito. Hindi nagsi-cellphone, hindi maingay, walang stress, na para bang ibang mundo. Tumango siya. Iba talaga kapag dito, simple ang buhay. Napangiti ako at biglang naisip na tuksuhin siya. Simple ka rin ba, Lolo Benjo? O baka naman may sikreto ka ring tinatago ah. Napatingin siya sa akin. May bahagyang ngiti na para bang alam niyang nanunubok ako. Wala akong sikreto, pero siguro may mga bagay na hindi na kailangan pang sabihin. Tumawa naman ako ng mahina. Aba, Mr. Man pala ang peg mo. Nakaka-curious ah. Hindi ko alam kung bakit, pero habang pinagmamasdan ko ang matanda, may kung anong init ang gumapang sa dibdib ko. Hindi to tulad ng mga biro ko lang kanina. Parang seryoso na akong naiibang tingin sa kanya. At sa mismong oras na yun, nakaramdam ako ng kalokohan sa sarili ko. Yung kapilyang hindi ko inaasahang papatulan niya. Alam mo, hindi ka mukhang sing-edad ng tatay ko, sabi ko bigla. Sabay inikot ang baso ng juice. Kung hindi ko lang alam, baka isipin kong mas bata ka pa. Napailing siya, pero nakangiti. Pilya ka talaga, Kriza. Bakit? Totoo naman ah. Tumingin ako ng diretso sa mga mata niya. May asim ka pa, sabi nga nila. Doon ko nakita na bahagya siyang napatigil. Hindi siya agad sumagot. At sa katahimikan, mas lalo kong naramdaman ang tibok ng puso ko. Parang nag-aantay ako ng susunod niyang gagawin. Kung patuloy ka magsasalita ng ganyan, mahinahon niyang tugon. Baka may maling isipin ang isang tulad ko. Hinawakan ko yung iniinom ko.
Nilapit ko sa labi ko, pero bago pa ako makainom ay bumulong ako. Kung mali ang iniisip mo, baka tama lang para sa akin. Hindi na siya natawa. Hindi na rin ako ngumiti. May kung anong seryosong namuo sa pagitan naming dalawa. Dahan-dahan, nilapag niya ang tasa ng kape, tsaka tumingin muli sa akin. Ang mga mata niya, matalim pero puno ng panggigigil. Kriza, bulong niya, para bang may babala. Pero imbis na umatras ako mismo yung kumilos. Lumapit ako ng kaunti at ramdam ko yung init ng gabi at ang tensyon na kami lang ang nakakaintindi. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin, pero marahil bahagi iyon ng pagkapili ako. Yung alam kong mali, pero hinahanap ng damdamin ko. Nagtagpo ang kamay naming dalawa. Unay marahan lang na haplos, parang nagtatapat kung totoo ba ang nararamdaman ng isa't isa. Pero sa sandaling pinisil niyang palad ko, alam kong wala nang atrasan. Sigurado ka? Mahina niyang tanong. Oo naman, mabilis kong sagot. Halos wala nang pag-aalinlangan. Ang tanong lang, kaya mo pa ba, Lolo? Natawa siya. Iha, kalabaw lang ang tumatanda. At doon na nga nagsimula. Wala nang salita, wala nang pagbibiro. Ang lahat ng kaninang tawanan ay napalitan ng mga tingin at paglapit. Ang gabing yon, sa labas ng lumang bahay, ay naging saksi kung paano ko sinadya ang desisyon na iyon. Naramdaman ko ang tibok ng puso ko. Napakabilis, magulo. Pero hindi na nagpapigil. Hindi ko na itidetalye pa dahil alam kong hindi yon kailangang ilahad. Pero malinaw na nung gabing yon, pumasok ako sa isang daan na hindi ko na kayang balikan. At nung maglapat yung labi namin ng matanda, grabe, nakaramdam ako ng kuryente, Miss Love. Hindi ko akalain, napapatol ako sa lalaking may edad na. Pero, akalain mo yun, inaakay niya ako papunta sa sala. At doon kami nagpatuloy. Isang halik na lalong lumalim, hanggang sa tuluyan na niya akong nakuha. Hindi naman siya yung una ko, pero alam kong siya ang pinaka-espesyal. Hingal na hingal kaming pareho sa may sofa. Halos hindi na rin ako makapagsalita sa labis na tinatamasa. Ano? Kaya pa ba, tanda? Sabi ko sa kanya nung hingal na siya. Kaya pa, baka ikaw, hindi na. Talaga ba? Sabay tawa ko. Hindi ito biro. Hindi ito simpleng kapilihan na maaari kong tawanan kinabukasan. Isa tong lihim na nagsimula sa isang haplos, isang tingin, at isang gabing hindi ko makakalimutan. Pagkatapos, nakahilig ako sa balikat niya. Pinagmamasdan ang madilim na paligid. Tahimik lang ang matanda, parang nag-aalala kung tama ba yung nangyari. Ako naman, nakangiti lang. Ramdam yung kakaibang kasiyahan na noon ko lang natagpuan. Wala kang pagsisisihan? Tanong niya sa huli. Umiling ako. Hindi lahat ng tao nabibigyan ng ganitong pagkakataon, no? At alam ko, gusto ko yung nangyari sa ating dalawa. Kahit matanda ka na, pagbibiro ko pa. Hindi na siya sumagot, natawa na lamang to. Pero ramdam kong pinipilit niyang tanggapin ang sitwasyon. Ako naman, alam kong sa simula pa lang ng bakasyon ko rito, mas magiging makulay kaysa sa inaasahan ko. Pagkagising ko kinabukasan, hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari kagabi. Nakaunan pa ako sa braso ni Mang Benjo at siya naman ay gising na. Nakatingin lang sa kawayanan sa labas ng bintana. Tahimik siya, nag-iisip ng malalim. Ako naman nakangiti lang at ramdam ko pa rin yung kilig at init na para bang hindi ko matanggal sa sistema ko. Good morning, bulong ko. Habang dahan-dahang iniikot ang daliri ko sa braso niya. Nagulat siya, na para bang hindi sanay. Kriza, baka... Naputo lang salita niya. Baka ano? Tanong ko agad, sabay tingin ng diretso sa kanya. Baka mali. Baka pagsisihan mo. Tumawa ko ng mahina. Bakit naman ako magsisisi? Umiling siya. Kita ko sa mga mata niya yung bigat. Hindi ito laro, iha. Hindi biro. May edad na ako at ikaw bata ka pa. Maraming hindi makakaintindi.
Pero imbis na madala ng bigat ng sinasabi niya, lalo naman akong natuwa. Hinawakan ko yung pisngi niya at ngumiti. Lolo Benjo, lagi mo nalang iniisip yung iisipin ng iba. Ako, ang iniisip ko lang ay kung masaya ako. At sa ngayon, masaya ako sa bakasyon ko. Napapikit siya at parang napapailing na lang. Ramdam kong hirap siyang makipagtalo sa akin. Kasi sa bawat katagang binibitawan niya, ako rin mismo ang bumabasag ng argumento. Habang kumakain kami sa kusina, parang may kaunting ilangan. Ako, normal lang ang kilos. Nagbukas ako ng ref, kumuha ng malamig na tubig, at nagsimulang magkwento tungkol sa mga kabaliwan ko sa trabaho sa ibang bansa. Siya naman, tila alumpihit, parang hindi makatingin ng diretsyo. Ano? Bakit ba parang hindi ka na makatingin sa akin? Biro ko habang nakasandali sa upuan. Nagkibit balikat siya. Nahihiya ako eh. Hindi naman ako sanay sa ganito, iha. Tumawa ko, yung medyo malakas. Ay nako, huwag mo na kasing gawing komplikado, lolo. Hindi ba't mas masarap kung simple lang? Ako ang bisita, ikaw yung nag-aalaga sa akin. At ngayon, mas espesyal na yung tingin ko sa'yo. Pili ka talaga. Sabi niya na may halong ngiti na. Ano ka ba? Dati pa. Balik ko naman sa kanya sabay kindat. Hindi ko mapigilang asarin siya. Nakakatuwa kasi siya. Kada may pagkakataon na may seryoso siyang sasabihin, binabaliktad ko agad para maging magaan. Gusto ko kasing makita siyang ngumiti. Hindi laging nakakunot ang noo. At sa loob-loob ko, mas natutuwa akong nakikita na parang nahuhulog siya sa laro ko. Kinahapunan, nag-iya siyang pumunta kami sa tabing ilog. Sumama naman ako. At habang naglalakad kami sa pilapil, sinadya kong dikitan siya. Parang batang sumasandal sa nakakatanda. Hindi ka ba naiilang? Tanong ko habang sabay kaming naglalakad. Anong ibig mong sabihin? Nakasama mo ko? Na ganito tayo? Siyempre naiilang. Mabilis niyang sagot. Hindi naman normal yung sitwasyong to. Napangiti ako. Di mas masaya, di ba? Mas thrilling. Tumawa siya ng mahina. Pero kita ko yung pag-iling niya. Hindi ka talaga matinong babae. Yun ang sinabi niya. Nagulat ako pero natawa rin. Salamat ah. Compliment ba yun? At habang nakaupo kami sa bato, pinagmamasdan ko siya. Kita ko na malakas talaga yung katawan niya. Yung paraan ng pagkilos na parang hindi talaga lugmok sa edad. Tapos naisip ko, kung ibang tao siguro ang makakakita sa amin ngayon, baka hindi sila maniwala. Ako isang balikbayan na sanay sa mabilis na buhay. Siya, caretaker na simpleng tao lang sa mata ng marami. Pero sa akin, ibang-iba na yung tingin ko sa kanya. Alam mo, sabi ko habang inaayos ang buhok ko, ikaw yung dahilan kung bakit magiging sulit tong bakasyon ko na to. Napatingin siya. Seryoso. Bakit naman ako? Kasi, kung hindi dahil sa'yo, baka inip na ako rito. Pero dahil may kasama akong katulad mo, hindi ako nababagot. Napangiti siya ng bahagya, pero hindi na sumagot. Ako naman, sumandal sa balikat niya at hinayaan na lamang ang katahimikan. Sa totoo lang, ramdam kong nagigilty siya. Kita sa bawat galaw niya, na para bang may mabigat siyang iniisip. Pero sa kabilang banda, ako naman mas lalong natutuwa. Kasi para sa akin, mas lalo siyang nagiging totoo. Hindi siya perpekto, pero nandyan siya para samahan ako sa lahat. Pag-uwi namin bago pumasok sa bahay, bigla ko siyang tinukso. Wag kang mag-alala. Hindi naman ako magsusumbong kay Papa eh. Lihim lang natin to, kaya wag ka nang mag-isip ng kung ano-ano dyan. Natawa siya ng mahina. Sabay sabing, ikaw na talaga. Kinagabihan habang nakahiga ako sa kwarto, hindi ko mapigilang isipin kung gaano kalayo ang narating ko mula nung una naming pagkikita. Kung dati laro lang, kapilihan lang, ngayon ay totoo na. At kahit nakikita kong may alinlangan siya, mas lalo ko tong nagugustuhan. Kasi alam kong ako ang dahilan kung bakit siya natutukso. Ako yung may hawak, ako yung nagdidikta. At sa bawat araw na lumilipas,
Mas lalo kong gustong iparamdam sa kanya na hindi na to basta kapilihan lang. Ito ay simula ng isang bagay na kaming dalawa lamang ang makakaintindi. Mabilis lumipas ang mga araw ko sa Ilocos. At ilang beses rin at paulit-ulit na rin na may nangyayari sa amin ng matanda. Para bang kahapon lang nung una kong makita si Lolo Benjo sa harap ng bahay. Tahimik at estranghero. Ngayon, hindi ko na siya kayang ituring na iba. Sa bawat umaga na ginigising niya ako ng kaping barako. Sa bawat hapong ginagala niya ako. At sa bawat gabing napupuno ng mga lihim naming titig. Mga init at hindi makakalimutang sandali. Lahat yun ay parang naging bahagi ng sarili kong kwento. Pero gaya ng lahat ng bakasyon, may katapusan din. Dumating yung araw ng pag-alis ko. Sa isip ko noon parang biglang bumigat ang maleta ko. Kahit hindi pa ako umaalis ng bahay. At habang inaayos ko yung mga gamit ko sa kwarto, hindi ko mapigilang mapahinto at mapatingin sa mga dingding na para bang saksi sa lahat ng nangyayari sa amin ni Lolo Benjo. Handa ka na ba? Tanong niya mula sa may pintuan. Tumango lang ako. Kahit ang totoo'y hindi pa. Oo, konti na lang. Pumasok siya. Tinulungan akong isara ang maleta. Tahimik siya. Hindi kagaya ng dati na laging may banat o biro. Pinipigilan niyang magsalita dahil baka kung ano pang masabi niya. Ako naman, pilit kong pinapawi ang bigat sa pamamagitan ngiti. Bakit ang tahimik mo? Tanong ko. Nagangat siya ng tingin. Diretso sa akin. Kasi aalis ka na. Baka hindi na kita makita ulit. Napailing ako. Tsaka nilapit ang sarili ko sa kanya. Ay naku, ang drama mo kaagad. Bakit ba iniisip mong hindi tayo magkikita? Dahil totoo yun. Sagot niya. Ikaw, may sarili kang buhay sa ibang bansa. Ako, nandito lang. Magkaibang mundo tayo, Kriza. Napahinto ako. Totoo naman yun. Pero ayoko namang yun ang maging huling alaala namin. Kaya ngumiti ako. At sinadya kong gawing magaan ang lahat. Alam mo, magkaibang mundo nga tayong dalawa. Pero hindi naman ibig sabihin nun hindi tayo magtatagpo ulit. Kinuha ko yung kamay niya at marahang pinisil. Ramdam ko yung pag-aatubili niya, pero hindi na siya kumawala. Parang tinanggap niya na lang ang init ng palad ko. Bumaba na kami at naghanda ng simpleng agahan. Habang kumakain, hindi talaga siya nagsasalita. Ako na ang nagkukwento ng nagkukwento. Tungkol sa mga kasamahan ko sa abroad, sa sobrang stress ng trabaho, at sa mga pangarap ko. Nakikinig lang siya, paminsan-minsan naman ay tumatango. Pagkatapos, tumulong siyang buhati ng maleta palabas. Sumakay kami sa sasakyan na maghahatid sa akin sa terminal. Habang umaandar, pinagmamasdan ko ang mga palayan, ang mga bundok, at ang mga kalasadang palikuliko na ilang araw ko ring dinaanan. Para bang bawat tanawin ay nagpapaalala sa akin nung mga sandaling kasama ko siya. Tahimik lang si Mang Benjo. Nasa tabi ko siya. Hawak niyang baleta. Paminsan-minsan ay sinusulyapan ako, pero agad ding iiwas ng tingin. Alam mo, sabi ko bigla, ang dami kong baon na alaala galing dito. Pero higit sa lahat, ikaw yung pinaka-special. Napatingin siya. Ngumiti lang ako at sumandal sa balikat niya. Hindi ko na kailangan pang dagdagan yun. Pagdating sa terminal, bumaba na kami. Nilagay niya yung maleta sa gilid ko at tumayo lang doon. Parang ayaw lumayo. Ramdam ko yung bigat ng eksena, pero pilit kong ginagawang magaan. Salamat sabi ko. Kung wala ka, nabaliw na ako rito. Pero dahil nandyan ka, naging masaya yung bakasyon ko. Ngumiti siya pero may lungkot. Ako ang dapat magpasalamat. Dahil sa'yo, naramdaman kong buhay pa ako. Hindi ko napigilang hawakan ang pisngi niya at tingnan siya sa mata. Huwag ka kasing magsabi na parang ito na yung huli. Tumalikod na ako at lumakad papasok sa terminal. Pero bago ako tuluyang pumasok, huminto ako. Bumaling muli sa kanya. Nakita ko siyang nakatayo pa rin doon. Nakatingin sa akin. Parang pilit tinatandaan ang bawat anyo ko. Lumapit ako ulit. Kahit ilang hakbang na lang sana, ay mawawala na siya sa paningin ko. At doon, mahinang boses ang ginamit ko. Para sa kanya lang. Hindi pa tayo tapos. Bulong ko.
babalik ako. Babalikan kita. Yung number mo nasa akin. Tatawagan kita palagi. Tsaka huwag kang malulungkot. Hintayin mo ako. Baka naman pagbalik ko patay ka na ha. Pagbibiro ko sa kanya. Nagulat pa siya sa mga sinabi ko. At parang hindi alam ang isasagot. Pero bago pa siya makapagsalita, ngumiti lang ako at kumaway. Pagkatapos, tumalikod ako at diretsyong pumasok sa loob ng terminal. Habang lumalayo ako, ramdam kong bumigat ang dibdib ko. Pero sa ilalim ng bigat na yon, may halong kilig at pangako. Dahil alam kong hindi pa to ang huli naming pagkikita. At kahit gaano kalayo ang mundong uuwian ko, dala-dala ko yung lihim naming dalawa. At sa oras na makabalik ako sa Ilocos, sisiguraduhin kong muli naming bubuksan ang pahinang iyon na iniwan naming nakabitin. Hanggang dito na lamang po ang istorya ko. At next year, plano kong mag-resign sa trabaho ko para bumalik ng Pilipinas at makasama si Benjo. Muli ako po si Criza. Maraming salamat po sa nakinig ng aking kwento.